So, dito naman sa settings nito ng ating 360, meron tayong features ng parking monitoring. So, pag sinabing ganito, so ito yung parking monitoring na 24 hours. For example, pag in-on mo yan, meron kang warning. So, kasi ito, 24 hours na mag-record sa'yo yung mga camera mo. So, hanggang sa ma-drain yung battery mo, for example. Kasi gusto mo, for example, i-monitor yung sakyan. So, meron siyang warning. So, wala ka ritong control dun sa battery. So, hanggat may laman yung battery mo, i-record niya yung buong paligid mo. Kasi 24 hours parking nga eh. Okay? So, ito naman yung isa. Kapag ka, for example, in-off mo yan, no? Ito yung gagamitin mo. Pag ito naman, part na to, yung duration after install, sabihin, kapag in-off mo na yung makina mo, magre-record siya in 1 hour. Okay? For example, ayaw mo madrain yung battery mo. So, meron ka ditong settings, protection niya. For example, yung battery mo, ito na lang yung reading niya, 12.7. Below of that, mag-shutdown yung 360 mo, yung recorder mo, kahit wala pang 1 hour. So yun yung ibig sabihin niya. So, pwede mo i-customize yung mga value niyan kung gusto mo mas mataas o kung gusto mo mas mababa na value. Okay? So, ganyan siya. Ganyan yung kanyang settings. So, halimbawa gusto ko pagpatay ko ng makina 2 hours mag-record sa paligid, kaya 8 hours. For example, nasa mall ka, no? Na 4 hours ka sa mall or 8 hours ka sa mall. So, ilagay mo rito, for example, para hindi ma-drain yung battery mo, lagay mo, for example, at least 12.8 volts. Below that, dapat mag-shutdown na yung aking recorder maski wala pang 8 hours. So, pwedeng ganun yung settings, no? Sa kanya. So, pwedeng 4 hours. So, depende ko ano yung gusto mo. So, yung ibig sabihin niya, pag pinatay mo yung makina, mag-record siya ng ilang oras. Pero meron siyang threshold. So, hindi niya ubusin yung oras kapag nakita niya na mas mababa na sa 12.9 for example. So, yan yung kanyang advanced feature.